Hi, this is Dennis Naranjo. Today, ipipinto ko sa iyo ano ba yung responsibilidad ko dito sa aking trabaho. Actually, nandito ako ngayon sa Saudi Arabia at nandito ako ngayon nagtatrabaho sa Almana General Hospital. At ngayon, isi-share ko sa inyo ano ba yung aking responsibilidad. So, first thing in the morning, kailangan i-monitor ang mga unit at meron kaming dalawang chiller. Ito yung aming monitor. At maliban dyan, meron din kaming mga cooler, freezer para sa kitchen supply. At saka meron din kaming mga cooler para naman sa mga medicine. At dito sa kabilang room, makikita rin dito yung mga pumps. At bibisitahin ko rin yung mga pumps na yun kung okay ba ang performance. Tignan ko rin ang pressure ng tubig ng chilled water namin. So ito yung room na yun. Nandito rin yung fire pump. Ito yung chilled water pump. Ito na kabila. Ito yung water system. Dito kahapon meron kami compressor na nililitis na kasama ko. Hindi nagkaroon siya ng problema. Dito naman sa kabilang building, andito yung mga freezer para sa kitchen supply. Medyo mainit ngayon kaya medyo maaliwalas na, umaga pero mainit. Ito yung kinaiinisan ng marami dito sa Middle East, lalo na dito sa Saudi Arabia. Oh, it's closed, sarado pa, so hindi ko pa may check yung temperature ng freezer at saka ng cooler, kaya titingnan ko na lang itong compressor sa likod kung magana at okay ba ang performance. Ngayon nandito tayo sa likod at actually yung condenser unit ay nasa itaas kaya kailangan akitin pa. Ito na. So ito yung mga unit namin. Kaya yan. So bali apat na unit ito at yung dalawa is para sa meat at yung dalawa naman is para sa vegetable at negative 15 to negative 18 itong para sa meat. Ito namang isa is positive 5. So yun yung mga temperature na kailangan naming i-maintain. At maliban dyan, meron din kaming mga medicine cooler, pero sa ngayon sarado pa, kaya i-check ko na lang later. Medyo mahigpit ang mga staff doon, kaya kailangan na maintain talaga yung temperature at saka yung medicine store room doon. So mini-maintain namin yung humidity at saka yung temperature. Kailangan hindi tataas yung humidity. So bakit ko nga ba isinishare sa'yo yung ginagawa ko dito sa abroad? So actually sa pag-abroad ko, inabot na kasi ako ng isang dekada at na-realize ko na yung ginagawa ko ipaulit-ulit na lang. So doon sa mahigit na 10 taon na yon,
So doon na lang umiikot yung buhay ko at na-realize ko na hindi na maganda yung nangyayari. So at naisip ko, kung dito lang ako aasa sa kinikita ko sa pagiging empleyado, walang mangyayari, lalo na sa mga pinapangarap ko. Ang hirap nung lumalaki na yung mga bata, lalo na kung ikaw nanonood ngayon, kung meron ka ring anak at nag-a-abroad ka at tumagal ka na rin sa ibang bansa, makaka-relate ka dito sa sinasabi ko. Kasi ang hirap nung lumaki sila na hindi mo sila nasusubaybayan, tapos yung pinapangarap mo na buhay para sa kanila is hindi mo naman makuha kahit na tumagal ka na sa pag-abroad. Kasi yung pag-abroad kasi sa una maganda sa umpisa, so 1 to 2 years maganda yung pag-abroad, pero habang tumatagal ka na, doon mo na marirealize na parang hindi na maganda yung ginagawa mo. Kaya dahil doon, naghanap ako ng paraan, naghanap ako ng oportunidad para madagdagan yung kinikita ko, para naman kahit papano matuldukan yung pag-abroad ko at makapag-for-good ako at yung bang makasama ko yung pamilya ko, yung masubaybayan ko sila sa araw-araw. Napakasarap nun, diba? Masarap nung ganun, yung hindi mo hawak yung hawak mo yung oras mo, yung hindi ka na gigising ng maaga, hindi natutunog yung alarm clock mo para gising ka at mapilitan kang bumangon para pumasok ka. Alam mo yon. Kaya sa paghahanap ko ng opportunity, nakapanood ako ng video ni Robert Kiyosaki at excited akong i-share sa'yo. Nung napanood ko yung video na yon, na doon na bago yung mindset ko, from being employee to become entrepreneur o business. Kaya sabi nga niya doon, kung gusto mong magkaroon ng time and financial freedom, kailangan mong pasukin yung negosyo. Kasi negosyo ang makakapagpabago talaga ng ating buhay para matuldukan itong ating pagiging empleyado, lalo na itong ating pag-abroad. Kasi kung ipagpapatuloy lang natin yung ginagawa natin dito sa abroad, malamang dito na tayo tatanda at walang mangyayari sa atin. Abutin na tayo dito na tayo magkakasakit hanggang sa mag-retiro tayo. So mahirap para sa atin yung ganung ng sitwasyon. Kaya yun nga, doon sa video na yun, nagkaroon ako ng idea at alam ko yun talaga ang makakapagpabago ng buhay. Pagiging yung pumasok ka, pasukin mo yung negosyo, hindi yung pagiging empleyado. At ang pinakamaganda doon at ang good news doon, yung sinusuportahan niyang negosyo at yung sinasabi niyang negosyo, pwede mong gawin kahit meron kang full-time job. Pwede mong gawin as a part-time. Pwede mong simulan yung negosyo na yun as a part-time. Kaya I think may napulot kang idea dito sa sinasabi ko. At sa mga susunod kong video, paki-like mo nitong aking Facebook page, mag-comment ka na rin at i-share mo itong video na ito kung may nakuha kang value dito. And I think that's it for today, and I hope you learn something, and see you in the next video.